Studio 6 Arena. Let's get ready to rumble! Introducing to you first, the Hall of Fame coach behind the champions of Camao, Direk L.A. Madridejos! Boxing daw. Boxing pose there. Now from the red corner, some of the most sought after stars and trending social media personalities that will bring a fresh take on Camao. With the special participation of the award-winning child star, Ewan Michael, as young Makmak. Ngayon naman, kilalanin natin ang mga kaibigan ni Makmak. Portraying roles as themselves, isang vlogger na mahilig sa sports content at ang kanyang poging-pogi na assistant. Give it up for Hellboy Gaming and Myong Lip Bites! Nagbabalik na iconic duo, gaganap bilang Brandon at Ador, mga bestie na magpoprotekta sa pamilya Batumbakan. Let's welcome Tito Marcy and Tito Abdul! Susunod ang kaibigan na laging nasa likod ng isang taong nangangarap magtagumpay. Yan si Tobuts, Matt Lozano! Ayoko, just warmer ako. Ano? Ipakombo si Matt na. She's one of the boys, and she's the voice of reason ng barkada. Siya si Johnny Therese Malvar! Bilang Alex Guerrero, former professional boxer. Dahil napilitang mag-retire, itutuon na lang ang kanyang full potential sa pag-train kay Makmak, Andre Paras! Naman, kilalanin natin ang matinding kalaban ng pamilya Batumbakan. Give it up for the Olivares family. Siya si Chloe, mayaman, maganda, at privileged, pero gustong kumawala sa nakakasakal niyang tatay at kapatid, Shanti Videla! Sumunod ay si Lance.
Isang aspiring boxer na arrogante at mataas ang tingin sa sarili. Pero deep inside, he's just longing for approval from his father, Bruce Rowland! That's right, we're only in the second round of this media conference. Thank you, Bruce. At susunod, gaganap bilang Veloy Olivares. Over-competitive eh ang mataas ang expectation sa mga anak. Kilalang boksingero na handang gumamit ng dirty tactics para manalo. Mr. Wendell Ramos! Kahit naman ang mga magmamahal at patuloy na nagmamahal kay Makmak, ang pamilya Patumbakan! Gaganap bilang Gloria Pangaban, pero mapagmahal na lola. Siya ang magsisilbing sandala ng apo ni Sammy Austria! Once again, Miss Abby Austria! Gaganap bilang Domeng, mahigpit at malupit na patriarch ng pamilya Patumbakan. Dati ring boksingero na tatayong coach ng kanyang apo, Mr. Roy Vinson! Susunod, si Nonoy, isang butihing padre de pamilya ng mga Patumbakan. Sikat na boxing champ pero masisira ang kanyang pamilya at karera dahil sa isang kontrobersya. Mr. Neil Ryan Sese! At syempre, kilalanin natin ang protective na ina ng ating bida. Iikot ang mundo sa anak at gagawin ang lahat para mapalaki siyang puno ng pagmamahal. Siya, si Nadia Patumbakan, the one and only Miss Katrina Halili!
today, he is stepping into the ring for his first ever solo lead project. Gaganap bilang makmak ang bida ng kwentong ito. Palaban at walang inuurungan. Para sa pangarap at pamilya ay handa siyang lumaban. Give it up for the newest dramatic action star, Anton Vanzon! Once again, a round of applause for Team Tao! Sila ang mga bagong karakter na ating aabangan sa hapon. And with that, we ask the cast and director for a quick photo op. Group photos po muna tayo for our friends from the press and of course content creators and the members of the GMA and Bernal teams. Yeah, we need you guys to pose right there at the middle. Yan. Isang group photo muna tayo. Family photo muna. Ano sila? Bago mag-start ang bakbakan sa media con. Si Bruce. Si Bruce. Atras sa konti. Si Anton. Saan lang po? Buka. Panalo talaga tayong lahat dito dahil bukod sa sama-sama yung mga higating artista, punurin ang aral at kwento ang kamao. Kaya naman for sure, magkakamyon ang programang ito sa puso ng mga manonood. Tinatawag po natin si Derek Richard at Derek Kevin to please join our cast and director on stage. Asan po si Derek Young? Grabe, mas malakas pa! Yes! Diba? Pasilip pa lang po yan sa mga kaabang-abang na laban at mga enkwentro dito sa Kamao. Okay ang commentator ganyan. Sige. Dito lang. Again, that's all because of the hardworking team ng Kamao. Okay, ready na tayo. Palapakan ulit natin sila. Diba? Ano ba yung vibes natin? Yung parang pelikula eh, pinapanood natin. Diba? Yan po, pang araw-araw ang mapapanood natin sa GMA Afternoon Prime. Okay, let's open the floor for the questions. I'll be reading out the questions for our cast and director here on stage. Uumpisahan natin yung tanungan dito kay Anton. It's your first solo lead project. Brother, congratulations. Sige, bigyan natin ng mic si Anton. Unahin ko muna, paano mo muna hinahandle? Kasi syempre, iba yung pressure ng pagiging lead sa isang serye. Para sa akin, malaking responsibilidad na mabigyan ng gantong project. And hindi mawawala syempre yung pagod, yung takot, yung kaba, yung challenge. Pero para sa akin, nangingibabaw pa talaga yung kasiyahan ko sa ginagawa ko. At para sa akin talaga, hindi ako lead dito. Lahat kami bida sa kanya-kanyang storya. Kaya proud ako sa kanila, kay Direk. And alam ko naman na first lead ko to. Sa set kasi medyo nababakil pa, hindi ko pa alam anong ginagawa ko, sobrang pressure. Pero ngayon, nandito ako ngayon, nakasama ko sila. Talagang all the production, all the writers, talagang nagpapasalamat po ako na binigyan niyo po ako ng gantong chance. And talagang lubos napapasalamat ko po talaga sa inyo at gagawin ko po talaga yung makakaya ko para sa Kamao. Nagsisimula pa lang tayo kaya ayun po, maraming salamat. Pagkari pa ako isang tanong, pero mag-hi ka muna dun sa mga fans mo na pumunta dito. Hello! Ayan. Thank you sa pagpunta nyo! Diba? Kahapan pa tayo, no? Hello! O, diba? Magkabilang set yan. Pero, Anton, this is a special experience for you kasi kasama mo si Sir Roy. Opo. Dito sa show na ito, kasama mo yung tatay mo. Ang role nyo, maglolo kayo dito.
Kamusta yung experience? sorry, nakalagay dito eh. Okay. Okay na. Antoy, kamusta yung experience working alongside your dad? Siyempre, para sa akin, kinakabahan at first kasi talagang makakasama ko talaga yung tatay ko sa isang serye and first lead pa. Pero para sa akin talaga, tribute ko po talaga to para kay Papa. And sana paglabas ng pilot, sana maging proud siya sa akin. At talagang hands-on talaga si Papa para sa akin. And during taping, talagang tatay na tatay talaga siya pagdating sa akin, talagang tinuturuan talaga ako, naging stage father ta. Pero beside that, talagang mahal na mahal ko si Papa talaga. Pagdating sa lahat ng ginagawa ko. And sa sobrang tagal niya na sa industriya, veterano talaga siya, kaya talagang hinahangaan ko talaga si Papa pagdating sa acting, pagdating sa action. Kaya yun po. Thank you, Anton. Sorry, na-emphasize yung experience sa industry. Sorry, ikaw muna. Ano yung reaction mo doon? Lolo's tuhod? Ano sabi mo? Lolo lang naman, hindi naman lolo sa tuhod. Lolo, tatay, anything. Kahit ano, pwede naman ako basta. Lalo-lalo na sa ano ko, di ba? At lalo-lalo na sa GMA. Hindi ko pwedeng tanggihan yan. Mahal na mahal ko ang GMA. Kasi itong Kamao, parang replika nung ano eh. Hindi naman replika. Nung husband's lover namin. First kong ginawa. At mayroon pang nakiusap sa akin ng talent coordinator dahil alam niya mahina ako sa puwetan. Sabi niya sa akin, 4 days ka lang dito, Sir Roy. Okay, sige, tatanggapin ko. Pagdating ko, Sir Roy, sa Friday daw, nasa flagship kayo. Main cast pala kayo. Ha? Sabi ko, hindi naman ako namatay, hindi ako na-hospital. Thank you so much sa break na ginawa niyo sa akin. Medyo pakiulit ng konti yung tanong mo. Kung tama ba yung sinabi ko? Tama naman. Sir Roy, yung 4 days mo para magiging 40 days, ano? Malagyan ng isa pang zero. Oo. Pero, marami tayong mga bagong artista dito sa Roy. Ano yung pinapakayo mo dun sa mga new generation stars natin? Yung attitude kasi, number one, di ba sabi ko, kailangan talagang down na lang sa level. At saka, kung magaling ka, huwag kang mag-ibang, sabi ko. Kasi, isa na yung process eh. Bata ka pa, sa industriya, mag-aaral ka pa rin. Hindi naman ako, marami pa akong hindi alam. Kahit yung si Direk, sabi ko, Direk, kahit anong mangyari, basta. Sabi ko, take 2, take 3, take 4 mo ako, hindi ako nahihiya. Dahil talagang, dahil na si Direk, saludo ako sa kanya. Well explained. Pag nag-direct siya, nasabi niya yung mga, story sa'yo. Kaya hindi ka pwedeng medyo magkamali eh. Medyo mahirap pag magkamali. Tsaka dun sa mga eksena, lalo yung mga action, talagang mabusisi. Yung mga takes, ano? Talagang detalyado. Ayan. Masarap din silang kausapin. Dahil magalang naman sila. Wala pa ako masyadong nakita sa Jeremy per se, na bastos na gano'n. Mahusay sila. Sir Roy, thank you. Thank you so much. Ayan. Punta naman tayo kay Miss Ami na katabi mo na. Ikaw naman, Miss Ami. Kamusta yung experience mo dito sa pag-shoot ng Kamao? Ganun din. Question same with Sir Roy. Meron kayong mga bagong artista na nakakatrabaho dito. Kamusta yung pakikitungo mo sa kanila? Unang-una, nagpapasalamat ako sa GMA. Thank you po sa tiwala. And then, dito sa Kamao, salamat. Napasali ako dito. Isang malaking, talagang masasabi kong, hindi lang karangalan, kundi masaya siya gawin. Una-una, syempre, malaking factor ang director mo na masayahin, hindi stressful, hindi nagmumura, hindi nagagalit sa set. Ibang factor yung gano'n, di ba? Masaya lang kayo. So, ang sarap tapos yung mga bata na to, na nakikinig sila, wala naman sa kanilang pasaway, and then ang ganda ng storya. Nung story con pa lang nga talagang naiiyak na ako doon sa mga paano kinukwento ni Direk. Kaya hindi siya trabaho pag nandun ka sa set. Masarap yung pag pumunta excited ka, kaya kinukul, oy,
next sama mo ko next sama mo ako. So anyway, ganun lang. Nakikita mong magaganda yung mga tao, masaya. Siyempre, alam mo naman pagka masaya, maayos ang lahat, alam mo kung sino nandun. Nandun ang Panginoon, di ba? Pagka wala, magulo, tas may mura, sino nandun? Ay, wag yun. Hindi kami ganun. Hindi ganun ang kamao. Di ba? Full of love. Yeah, thank you. Thank you, Jim. Miss Amy, thank you so much. Yun yung gusto natin marinig, excited lahat pumunta sa trabaho para mag-shoot, di ba? Yan. Yun yung gusto nating environment. Pero ngayon naman punta tayo dun sa mga staple na mga GMA shows for Miss Katrina, Sir Wendell, and Sir Neil. Para sa inyong tatlo. Eto, ano yung bago na nilook forward ninyo? Na talagang pagkita nyo ng script, pagbasa nyo ng storya, na-excite agad kayo? Ako yun nga, yung drama po talaga siya. Yun, so, nakakatawa kasi boxing, di ba? Tapos yun, yung drama, may puso po talaga. So yun doon ako na-excite. Tsaka, nung napanood ko yung trailer, excited na ako na mapanood nating lahat. Yung role mo, Miss Katrina. Yung role ko. Yung role. Ayan, Kamusta yun? bilang nanay ni Anton. Ako po yung nanay na, syempre gagawin mo lahat para sa anak mo, sa pamilya mo. Yan. Parang lang din naman, parang dinala ko lang dito yung totoong buhay ko. Diba? Yun din naman ang gagawin ko sa anak ko. So, ayun po. Thank you so much po sa GMA, sa Kamao na naging part po ako ng show na to. Kasi, sa totoo, grateful talaga kasi ang babait ng mga tao dito, ng mga cast. Si Derek, thank you sa pag-guide po sa amin. Salamat, Derek. Di ba, napakasipag po ng aming director. Talagang mabusisi po siya sa bawat script po. Talagang binabantayan niya sa bawat eksena. Thank you, Miss Katrina. Thank you. And Sir Neil naman. Ito, na-excite ka ba? Yung shooting kasi Yes. boxing Oo. di ba? Doon ka ba na-excite, Sir Neil? Yes, so of course, nung nabigay sa akin yung role na to, to date, ito na yung pinaka-challenging na role na nabigay sa akin. At talaga nagpapasalamat ako sa GMA at pinagkaloob sa akin ng napaka-challenging role na to na kumikiliti sa aking kaluluwa bilang artista. Diba? Dahil isa siyang boxingero na kailangan kong ipakita yung tigas bilang isang boxer, pero bakla siya. So kailangan maging sensitibo rin siya. So yun yung pinag-uusapan namin ni Derek lagi, may collaboration kami na paano natin kukunin yung balanse na hindi siya magang caricature o kaya stereotype na bakla. So sinasabi na napag-desisyon na namin na pag may certain kaming kausap na character, halimbawa si Wendell, giging lalaki ako. Pero pag yung lover ko yung kausap ko, dun ako nagiging malambot. So yun yung mga dapat nating abangan. Tapos physically demanding nga siya bilang boxer siya. Diba? So nakakapagod pala yung maging boxingero. Kaya physically demanding yung role. At yun nga, hindi may iwasan. May mga scenes kami ni Wendell nung boxing fight. Nagkakatamaan talaga kami dahil mahirap i-estimate kasi yung gloves. Iba yung distance niya. So, buti na lang, napakabait itong co-actor ko, di ba? Kasi kung iba siguro, baka nag-away na kami talaga. So, tinanggap lang na namin, kasi nakita namin yung output ng eksena, sobra kami naging masaya kahit nakakapagod siya dahil maghapon kami nagbaboxing dun sa scene na yun, na na-witness mo nga. So, yes, so, at maraming salamat at maganda yung kinalabasan, Direk, thank you. GMA, salamat ulit at nabigay niyo sa akin ang role na to. Thank you, Sir Neil. Makita niyo kung gaano ka-kondisyon si Sir Neil at si Sir Wendell. Iba talagang pinaghandaan. Ikaw naman, Sir Wenz, saan ka na-excite dito? Yes, halos lahat. And, but with regards dun sa sa question kanina, Mark, kung ano yung naramdaman ba namin or na-excite pa kami. Of course, yun yung maganda sa GMA. Sa tagal ko nang nagkakaroon ng blessed enough, fortunate na magkaroon lagi ng show dito, hindi tayo napabayaan. Laging bago. So laging bago yung show para sa mga manonood natin. Kaya yung excitement talaga nandun dahil alam kong bukod sa bago sa paningin natin about boxing, about family, hindi lang tungkol sa labanan, kundi tungkol sa labanan ng buhay. So ito, bago na naman na sigurado na talagang mayayakap ng mga manonood natin. Kaya I'm so blessed, talaga I'm blessed. Siguro lahat din sa amin.
to be a part of this new show na pinag-isipan ulit, pinag-igihan ulit ng ating mga butihing mga creative team. Sino Ma'am Suzette, of course, Ma'am Denoy, sa lahat po, Ma'am Reg, magandang magandang araw po. Sa lahat po, and from the production manager, lahat pinag-isipan ulit. And of course, our director na tumutok din sa amin. So tulad nga na sinabi ni Brother Neil, at nagpapasalamat din ho pala ako. Brother, maraming salamat din because kung hindi rin dun sa effort at na binibigay at pinapakinggan natin kay Direk, talagang mahirap din ho talaga ang mag-isang mag-aral lang or gumawa ng isang eksena ng boxing scene na hindi naman talaga kami nagbaboxing or hindi kami talaga boxing. May mga ensayo behind pero iba po ito. Kaya napaka-blessed and napakaganda ng naging outcome po at pasimula pa lang ho yan. Kaya lalo na ngayon sa nakita namin at sa mga suporta ninyo ho, for sure, gagandahan pa ho namin yung gagawin namin. But syempre, gusto lang namin ibigay yung pasasalamat din sa GMA, the whole team, the bosses, and of course, glory kay God dahil for sure, this show will be blessed. Maraming salamat po. Aloy Olivares. Thank you, Sir Renz. Ako pinapanood ko, nung taping, convinced ako na matagal na sila nagbo-boxing. Kaya po ka-effective yung dalawang yan. Okay, susunod. Speaking of boxing, yung mga boxingero natin dito sa show, this is for Bruce, Andre, and Matt. Ito yung question natin. Kung hindi kayo artista, posible bang maging boxingero kayo sa totoong buhay? Nag-boxing yan dati. Sige, Matt. Hindi ako, tagal ko rin nag-training ng boxing dati nung medyo bata-bata pa tayo. Ngayon, hindi masyado halata kasi laki ng tiyan ko. No? But siguro, pwedeng-pwede natin pasukin yung boxing din dahil napamahal din sa akin yung sports na to. Naalala ko dati yung coach ko, niyayaya ako para sumali sa amateur boxing. And kung makapag-training ako ulit, feeling ko, kaya. Okay, game si Matt. Si Andre naman. Before boxing, sigurado ko, wrestler. Wrestler? Nung bata kami ng kapatid ko, WWE. everyday kami nagre-wrestle, nagkukunwari mag-away. Pero because of that background, I do believe kaya maging boxer because iba talaga yung disiplina. At the same time, athlete pa rin yun eh. Not just, you're not gonna learn how to fight, but you're going to learn values as well that you can take into the real world. Kaya I do believe I can also become a boxer. Speaking of being an athlete, ito boxing yung show natin. Natuwa ka ba na, still on the sporty side yung magiging show? Yes, because dito bilang isang coach, I'm not just an ex-athlete. I'm also someone who I believe as a coach is someone who has experience. The good, the bad, the highs and the lows. Kaya it's my duty to become a great mentor to the up-and-coming boxers, which is sila Bruce and sila Anton. Kaya I'm very excited, hopefully dito sa Kamao Universe, kung sino man ipapasok ng mga boxers, kung sino ang kailangan i-train under my belt, I'll be there for them. And as a coach, I'll do everything to make them become the best of the best boxers. Okay. Thank you, Dre. Now let's go to Bruce. How about you, Bruce? Ikaw ba, pwede kang maging boxingero sa totoong buhay? Actually, Martin, to be honest, boxing is really the most dangerous sport out there. And if I were gonna answer that question, I don't think I would become a professional boxer. Because that means I would really have to let go of everything that I have right now in my life. And ang dami kong research ng mga boxingero out there. They have to go through several camps for 6 months where they can't even see their children, they can't even see their family. They just have to focus on one thing, which is beating the enemy, punching the enemy. But thankfully dito, sa show na to, ang ginawa namin ni Anton is puro kami training, nag-training kami ng sabay. And thankfully, na hindi talaga totoong sapakan yung ginagawa namin. Pero there were times na tumatama sa mukha ni Anton and I could see it in his face na, nung nagising ako dun. Pero ayun, makakita niyo din yun. Anyways, I don't think I could be a real boxer. Kaya pasalamat ako na artista boxing lang. So yeah, yun lang bro. Okay, thank you, Bruce. Okay, next naman for Shanti and Therese.
So, sa paanong paraan kayo magiging importanteng tao sa buhay ni Makmak? Katulad po ng sinabi po kanina, si Jolly po talaga yung voice of reason. Hindi lang kay Makmak, pati na rin kay Tobuds. Kasi lagi lahat ng mga kakulitan or dilema, dahil yan kay Tobuds. So ako yung nagiging parang prangka person na parang hindi tama yan yung iniisip yung gawin. So ako yung taga-tame sa kanilang dalawa. Kay Makmak specifically, ako rin yung kami yung magpupush sa kanya na to really push for his dreams of becoming a boxer. And I think one factor about Jolly is bilang best friend, ganyan. Syempre may unting-unting lihim na pagtingin. Lihim lang, sorry. May silay-silay ng Oo, konti. pasilip lang. Okay. Okay mo nararamdaman ni Shanti. Teka, Shanti, hello. Ay, ito na ang lab. Ito pala yung laban, ano? Tama. Pero ano naman, for Chloe naman po, you will get to know her as someone na para siyang ideal girl na mabait, na she loves her family, tapos may paninindigan siya, she stands for what is right. So, since ano siya, nasa opposing side siya, nasa family siya na makakalaban ni Makmak. Despite that, she will be one of the crucial character for Makmak na magiging supporter niya, biggest supporter niya. Isa ko sa mga naniniwala na kaya niya maging successful na boxer. And, ayun, of course, may konting... Ayoko kasi mag-spoil, di pa ako spoil. Ayoko mag-spoil, pero yeah, meron din siyang pagtingin din kay Makmak. Is it safe to say that, direct? Okay lang, direct. Okay lang po ba yun? Yeah, yun lang. Hanggang dun lang po. Sige. Alright, thank you, Shanti and Therese. Now let's go to our social media personalities, Myong and Hellboy Gaming. Kamusta kayo, sirs? So, unahin ko muna yung dalawa kasi pang-ilan nyo na tong show. Kumbaga, hindi na kayo bago sa pag-arte sa mga serye. Ayan. Ano muna yung kaibahan ng pag-acting nyo? Siyempre, social media, gagawa kayo ng content to actually acting in a drama like this. Siguro para sa akin, halos wala naman din pinagkaiba. Actually, si Direk LA yung nagmulat sa akin. Kasi noong unang serye namin ni Marcy, which is yung Sanggang Dikit, kasi si Direk LA din naman yung aming director doon. Noong unang take namin is parang nag-aalinlangan kami ni Marcy. And then, tinapik lang kami ni Direk LA na kung ano yung ginagawa niyo sa TikTok, yun lang din yung gawin niyo dito. And then, inalala namin mabuti, ganito lang pala yung gagawin natin. So, napadali kami pagdating sa actingan since yung role namin sa TikTok is same thing lang or same goes lang din yung gagawin namin sa mismong character namin sa show. And dito, ang medyo maganda dito kasi sabi ni Direk, all out daw ako dito. All out? Oo, all out. Oo nga, Kaya nakita natin okay sa lang AVP. kami. Yes, kahit okay lang sapak-sapakin ako ni Anton, pati ni Boris, go lang! Araw-arawin mo. Okay lang sa akin kahit bugbugin yung dalawa. Well, ayun nga dito, all out tayo. Nakita nyo naman kanina, di ba? Yung itsura ko doon, ayun. So, yun nga, nasabi ni Abdul, tama naman si Abdul na same lang din naman pagdating sa pagko-content and sa TV. Pero para sa akin, mas challenging sa TV. Kasi sa pagko-content, kaya mong gawin kahit anong gusto mo. So, pagdating sa TV, may kailangan kang gawin na gusto ng director, gusto ng mga tao, gano'n, kung ano yung kwento mo. So, para sa akin ako, medyo naging challenging to para sa akin. And yun nga, yung sa nauna naming teleserye, parang ano kami doon sobrang kulit namin, ang lakas ng boses namin, talagang talakera talaga. So dito, medyo bago, pero ganun pa din. Dito kasi hindi kami magkaibigan dito. Puksaan kami dito. Yes. Sino mas maganda? Yes, siya. Medyo, talakera siya dito. So ako medyo sweet-sweet lang. Ganun. So nasa side naman ako ni Sir Neil. At ako yung kaibigan ni Sir Neil doon na ako yung
tutulong sa kanya na magbibigay ng advice na huwag niyang sumuwan yung pamilya niya. At huwag siyang mahihiyang mag-out na katanggap-tanggap kung sino ka man, kung ano ka man. Na dapat tanggapin ng mga tao. Kung LGBT ka, kailangan tanggapin. Equality. Ganon. So yun, at ang sana pagdating sa huli sa kwento, no, ang makatuluyan ko talaga si Sir Neil. Yun yung inaabangan ko talaga. Hindi, joke lang. Yun lang po, yun lang. Noted daw, sabi ng mga writers natin. Gusto ko yan! Noted with things. Excited! Di ba? May isa pang twist dun sa storya. Okay, punta natin si Hellboy Gaming tsaka si Myong. Kayo naman. O, kamusta yung experience sa pag-shoot? Ano yung kaibahan ng ginagawa niyo sa social media pag nag-shoot kayo? Sa akin ang kinaibahan niya, ang daming taong involved. Pagdating sa mga eksena, tapos kasama ko si Myong. Mas naging madali din sa amin dahil nag-act kami as ourselves. And swerte kami na kay Direk LA kami kasi ginay talaga niya kami sa pag-act since first time lang namin. Si Myong, isang lip bite? Isang lip bite nga dyan. Sige tayo mo. Pati ako, inaabangan ko yan eh. Sige Myong, go. Yes! Baka, Myong, okay, ikaw naman. Hello po. Sa akin po, pinagkaiba ng sa content tsaka sa dito sa... Medyo naninibago ako to be honest. Kasi isa lang ako nag-shoot, wala akong kasama. Tapos pagdating dito, ang dami. So, challenging siya for me. And yun, excited ako sa mga susunod na mangyayari po. Dami mong fans, Myong, ha? Di ba? Ang dami. Thank you so much to our social media personalities. Next naman, pinakabatang miyembro ng cast, Yuen. Pero kung magsalita ito, parang 20 years old na. Si Yuen, ikaw naman. Yuen, kamusta? At saka, ano yung pinaka-memorable so far sa pagganap bilang batang makmak? Memorable na Scene, experience mo, naka-interact mo na artista? Siguro po yung isang scene na umiyak lang po ako. Tapos, bigla akong tumapang. Hindi ko pwedeng sabihin kasi may spoil eh. Teka. I've learned my lesson from the last time. Sige, I won't dig deeper, pero bakit yun? Kasi ikaw nakagawa ka na ng matinding drama. Di ba? Yung mga ganong klaseng role. Bakit yun yung naging memorable sa'yo yun? Kasi po yung iba, iyak lang tapos yun lang. Tapos yung iba lang, nakikipag-away. Ayun, parang naging brave ako. Yung tumapang, gano'n. Yeah, switch gano'n. Nakikita mo yung ano niya, sabi niya, isi-share ko ba? Okay, bawal. Yuen, thank you. Abangan ka namin dito sa show. Ngayon naman para kay Direk LA. Direk LA! Grabe. Ang tindi yung... unahin ko muna yung mga words na narinig mo mula sa cast mo dito na gustong-gusto nilang pumapasok sa trabaho. Ano reaction mo doon sa environment na create mo sa shoot? Yun naman ang goal ever since, na bumuo ng show na habang ginagawa mo masaya. Kasi walang point na gumawa ng show na i-expect mong panoorin ng tao tapos sa loob nag-aaway-aaway kayo. O sa loob tensionado. Wala namang punto na ganun. So, maraming salamat kasi parang yung make sure nitong mga to, makulit tong mga to eh. So naging madali para sa akin na pasayahin yung set, na maging kalmado yung set. Pero ang unang-unang bilin ko kasi sa kanila, number 2 lang yung pagiging masaya. Number 1, dapat working yung set. Kung hindi working yung set, walang sense yung pagiging masaya. So, ito naman, Direk. Let's put focus on our first time as a solo lead, si Anton. Meron bang moment o eksena so far dun sa mga na-shoot na na-realize mo para sa kanya tong Kamao? Nung unang araw, the first 2 days ng taping, nung kinuna nila yung eksena na Tito Roy, na thank you, Lo.
Hindi law coach, yung gano'n. Yun. Nung nakita ko silang magka-eksena, sabi ko, okay, kakagat to. Para kay Anton to. Kasi walang ibang, tingin ko walang ibang artista na nasa age niya ngayon na meron ng charisma na gano'n, na pwede ka magbangko. Tapos yung number 1 para sa akin na character ni Anton is yung marunong siya makinig. Na very napakadali pang moldehin. Tapos, nandun din yung suporta ng tatay. Alam mo si Rito Ray kasi, action star to eh. Pero pumapasok sa tent ko yan, tapos sasabihin, okay ba yung damit ni Anton? Teka, Rito Ray, stylist ka naman. Pero, yung mga ganung pagkakataon, sabi, okay, para kay Anton to. Yung support, yung pagmamahal ni Anton dun sa craft na unti-unti ay nai-ingrain sa kanya. Kaya, ayan, looking forward talaga ako sa mga susunod pang project na ito si Anton. Kasi aabangan ko si GMA. Yun. Direk, salamat. Ito naman, question para sa lahat. So, impusahan ko muna sa iyo, Direk. Base dun sa pagdidirect mo dito, ano yung main message nitong Kamao? Sorry, bago ko po sagutin, gusto ko lang i-acknowledge kasi bihirang natatawag. Number 1 yung creative team po. Ito po sila. Ma'am Cherry, Ma'am Helen, maraming salamat po sa pagbibigay ng Kamao. Yung production team sila Lenny, tsaka yung mga naka-robe nung parang boxing. Kasi ito yung EP namin. Sir Dennis, yan. Tapos yung sa post, yung gumawa ng ABT. Ayun sila Ate Karen, Sir Richard. Ayun, yung maliit, nakatayo na po yan. Ang Kamao ay hindi lang siya kwento ng tungkol sa boxing. Kwento siya kung paanong nalaban yung isang taong nawalan. Yung isang taong akala niya hanggang dun lang siya. Pero sa tulong ng pamilya, sa tulong ng mga kaibigan, unti-unti, hihiramin ko yung nakaraan kong show, maaabot niya yung pangarap niya. So, For real. kagaya, for real. For real. So, pero hindi for real? Kagaya ng ibang sports movies, tuturuan ka ng Kamao na umasa, maniwala, at magmahal. Wow! Salamat, Direk. Ito naman sa mga karakter natin, starting with Yuen. Okay, Yuen, base dun sa karakter mo as Batang Makmak, ano sa tingin mo yung mensahe nitong Kamao? Baka kasi makaspoil. Hindi lang. Sige. Filter mo lang. Sa tingin ko po, ang lesson dito ay hindi lahat ng napapaniwalaan natin totoo. Uy, teka. Abangan niyo yung eksena na magsasabi ng lesson na yun. Yuen, thank you. Sunod naman, si Myong. Base dun sa karakter mo dito sa show. Yan, ano sa tingin mo yung main message nitong Kamao? Lesson? Siguro doon lang tayo sa palaging tama. Yun, huwag ka nang pumanig sa. Galing na, iba-iba sila ng interpretasyon. Ikaw naman, Hellboy. Sa character ko, siguro isang lesson is despite all the challenges you have sa pamilya ni Makmak, sa mga nangyayari, as long as gigising ka araw-araw, it's already a blessing to keep on going. Wow. That's a great message. Thank you. Yan, Tito Abdul. Base dun sa character niyo, ano yung main message? Titig mo, ayusin mo sa akin ha. Crush mo ako ha. Sige na, ito na lang. Dito lang. Well, dito siguro sa mga aral na mapupulot ng ating mga audience is marunong tayong tumanggap. Tulad nga nung sinabi ni Marcy is advocate kasi kami dito. Matuto tayong tanggapin, di ba? Alam naman natin na ang ibang mga miyembro ng LGBT community is nabubuli. So dito, marunong dapat tayong tanggapin. Alam mo yun, na parang kaya kami nandito ni Marcy is para sabihin na natin pagsabihin si Kuya Neil na matutuong
tanggapin, di ba? And ayun, ikaw pa. So yun, bale nabanggit ko naman na kanina na yun nga pagdating sa estado ng tao, kahit ano pa yan, kahit ano ka, matuto tayong tanggapin natin kung ano yung pagkatao. Equality. Yun. Gandang mensahe. Yes. Salamat po. Next, si Therese naman. Ang main takeaway para sa role namin ni Tobots lalo na is to always choose the friends that you will be with for the rest of your life. Kasi sila rin yung magpupush sa'yo para tuparin yung pangarap mo. Hindi ka hihilain pababa. Ganda rin nun. Thank you, Therese. Shanti. Para sa akin naman po, feeling ko hindi lang naman siya specifically for my role. Pero, syempre in life, no matter how much we try to be positive and we hope for good things, sometimes reality hits us and that reality can be, I don't know, may experience tayong betrayal or pain. And doon natetest yung values natin as a person and doon natetest din if we're gonna choose the harder right or the easier wrong. So, nasa atin na po yun kung ano yung decision natin and how it will affect the other people and ourselves then as a person. So, yun. It's a great message. Thank you, Shanti. Sir Matt. Ayun, si Tobots may realization. At mayroong Ano daw? message. Ano yan? Ano yan? Sabi ni Tobots, dapat kahit meron tayong magandang intensyon, huwag tayong pabugso-bugso sa mga ginagawa natin. Dahil hindi natin alam kung pabugso-bugso lang tayo makakapahamak pala tayo ng ibang tao. Okay. Lalim nun ah. Saan kaya mahuhugot yung mensahe na yun sa show, ano? Abangan na lang namin. Matt, thank you. Salamat, salamat. Dre, ikaw naman. Well, sa akin po, sa point of view ng as a coach, yung mapupulot na aral again sa show is more of is to guide and help the next generation because they are our future. So bilang coach, gagawin ko lahat para itama sila. Gagawin ko lahat to call them out sa mga mali nila. As a coach, and I guess magiging father figure in a way. So yun, to be always positive at the same time, just be there and guide the youth. As a coach, yes. As a coach. Bruce, how about you? Well, sa akin naman as my character na si Lance, very tough yung relationship ko with Kaloy, which is my dad. Kasi of course, Kaloy is a very well-known boxer, professional boxer from before. And ako naman as Lance, syempre gusto ko maging ganyan. Kaya napaka-tough din ng the way Kaloy acts with me. Tough relationship, the way he talks with me. So, ang main lesson ko dito as Lance is don't be too rough with yourself and always keep your feet on the ground. Hindi porket masama ang isang tao sa'yo, ilalabas mo sa ibang tao. So, you need to keep your feet on the ground and do whatever makes you feel good. Yun lang naman makuha ko from here. Yeah. Thank you, Bruce. Okay, next, sa katabi mo, si Sir Wendell naman. Yes, based on my character here, ang may bibigay na mensahe na ipakikita ni Kaloy Olivares dito. He's a winner. Winner talaga siya, no? There's nothing wrong being a winner or maging goaler tayo or may achieve tayo sa buhay. In real life, sa lahat sa atin, walang masama. Pero minsan, kapag sobra talaga, or madalas kapag sobra, yun yung makikita nila dito. Lahat nagsasakripisyo, even your family, like what Bruce said doon sa character niya. Anak ko na siya, pero dahil gusto ko ma-achieve niya rin yung gusto niya dito, dahil nga panalo ako dito sa pagkakaalam ko, no? Nagiging tough ako sa buhay. So, yun yung sure ako na pag napanood ng maraming tao na hindi masamang mangarap, mag-dream, pero importante pa rin yung tulad na sinabi ni Direk L.A. Itong Kamao may pagmamahal. So yun ipakikita ng pamilya, ng Batong Bakal kung paano ang magmahal. Kahit mangarap, mangunguna pa rin ang pagmamahal kasi kung hindi magsasuffer ang lahat. So yun yung Kaloy Olivares dito. Lahat talagang po pwedeng
mapahamak dahil lang sa gusto niyang pangarap, even his family. So thank you, Sir Renz. Strong message. Doon naman sa pamilya Batong Bakal, si Sir Neil. Yes, I think ang core ng Kamao para kay Nonoy Batumbakan is redemption. Dahil lahat naman ng tao nagkakamali. Pero hindi dahilan yon para mahusgahan na yung buong pagkatao mo dahil lagi habang buhay may pag-asa tayong bumangon. So yun yung dapat sigurong abangan ng mga manonood, yung emosyonal na paglalakbay ng bawat karakter ng Kamao kung paano sila babangon sa lahat ng pagsubok ng buhay. Thank you, Sir Neil. Miss Katrina. Para sa akin po, hindi titigil ang buhay natin sa isang pagkakamali. So, yun. Babangon lang tayo. Yan, tama po. Oh, except pero ano yan, impactful lalong-lalo na sa show. Yes po. Thank you, Miss Katrina. Si ano naman, Sir Roy, how about you? Ito, acceptance yan sa akin, no? Dahil tatay nga ako yun. Bakla siya. Ngayon, pag hindi mo na-accept ang tao, tulad ng husband's lover, ang writing niya, yun gusto ko eh. Hindi ko ina-accept, sabi ko sa kanya, kapag nalaman kong bakla ka, papatayin kita. Yun, yung anak ko, si Tom Rodriguez, siyempre, pinasok ko sa sundalo eh. Para maging lalaki siya. Alam kong lalaki siya, di ba? Nagbaril ng sarili siya doon. Kung mamatay talaga siya doon, paano? Yun, acceptance. Mahirap. Kailangan tanggapin natin kung anong pinagkalooban sa kanya. Acceptance yun. Mahirap. Baka may mangyari pa sa kanya masama. That's it. Okay. Acceptance for Sir Roy. Thank you for Miss Ami this time. Okay. Siguro sa akin pangkalahatan na, tulad ng sinabi ng teaser kanina, di ba, boxing, laban. Ang buhay ay isang laban. May training ka dyan, ang hirap, madami kang hirap na pagdadaanan. Parang buhay, ang dami mong hirap na pagdadaanan. Para nun, matrain ka, pagdating ng laban, handa ka. Pwede kang ma-knock out, di ba? Pero, bangon ulit, training ulit, darating ang oras din, magiging champion ka. Yun yun. Huwag lang titigil. Kahit knockout, tayo pa rin. Laban. Tuloy-tuloy pa rin. Yes. Yan, matinding mensahe yan itong Kamao. At syempre, mula sa ating bida, Anton Vinson. Ito, si Makmak. Ikaw, bilang Makmak, ano pakiramdam mo yung main message, yung main gist nitong show? Para sa akin yung Kamao, nakaka-relate talaga si Makmak kung sino talaga ako, si Anton Vinson. Parang nakaka-relate talaga si Makmak sa totoong buhay dahil artista ako, pero ito naman si Makmak ay boksingero. May pangarap ako, nag-audition talaga ako sa lahat ng nangyari sa buhay ko. Hindi ako tinanggap. Pero si Makmak, talagang hindi siya sumuko. Talagang determinado siyang gawin lahat ng mga, kahit hinuhusga na siya, bangon pa rin ang bangon. Ang daming na sinabi niyo na totoo. At ako po yun talagang hindi ako susuko para sa pamilya ko. At talagang sa Jamie talaga dito talaga ako lalaki. At si Makmak lalaki siya sa ring. At ayun po talaga, marami kayong matututunan. Lola, nanay, lolo, hindi lang tungkol sa boxing, sabi ni Direk, tungkol sa pagmamahal sa isa't isa. May puso po to sa yung Kamao na to. Kaya yun po, maraming salamat. Anton, thank you. Palakpakan po natin ang casting director ng Kamao. It's a wrap for Q&A, pero mga kapuso, di ba tayo tapos? At this point, we will be revealing the official billboard for Kamao. Excited na? Okay, let us all look at this. Practice lang. Isa pa. By the way, bukas pa po ang reveal nito, pero ito yung ngayon magaganap yung sneak peek. Ayan.
na billboard sa GMA. O, di ba palapanan ng natin ang dito? Okay, congratulations everybody. Congrats in advance for the success of the show. At sa buong team po, Anton naman, nakita mo na lahat. May AVP na tayo, preview. Nakita mo na yung mukha mo. Billboard dito sa GMA. Imbitahan mo na ang lahat ng mga kapuso natin panoorin ang Kamao sa GMA Afternoon Prime. Papa, natupad na yung pangarap ko. Ayun po. Sana panoorin niyo po yung Kamao. May 25 na po yan. 3:20 p.m. Abangan niyo yung bakbakan namin. Pero may puso. Ayun po. Salamat po. Muli palakpakan natin ang Team Kamao! Guys, dun sa billboard kanina, huwag niyo muna po ipopost sa social media dahil po bukas ang official reveal niya. Okay? So, inyo muna yan. Pag nireveal bukas, i-post nyo na lahat sa social media. One more time for our